Sa mga bahay na nawalan ng bubong, nawasak din ang mga tirahang malapit sa dagat dahil sa storm surge o daluyong na dulot ng bagyong Marce. Live mula sa Bugay, Cagayan, nagbabalik si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, nagkasira-sira ang maraming bahay at establishmento sa halos lahat ng bayan na malapit sa dagat dito sa Cagayan. Bukod kasi sa matinding ulan, napakalakas na hangin din ang namerwisyo raw sa kanila sa buong Magdamag. Malalakas at malalaking alon ang patuloy na humahampas sa dalampasigan sa Apari, Cagayan. Mahina na raw ito kumpara sa mahigit 10 metrong inabot ng storm surge sa lugar sa kasagsagan ng bagyong Marce kagabi. Dahil sa daluyong, sira ang bahay at bumagsak ang tindahan ng pamilya ni Delimar. Yan pa naman ang tanging pinagkukunan nila ng panggastos sa araw-araw. Yung asawa ko pa siya may sakit sa puso. Wala akong pagkuha ng kwan. Kung wala yung tindahan ko, sir, hindi ako makuha ng pambili ng gamot ng asawa ko. Dahil din sa malakas na hangin, halos lahat ng bahay at establishmento sa lugar natuklap ang yero. Ang iba, tuluyang nilipad ng bubungan. Pati signages ng mga tindahan at gasolinahan bumagsak at nagkasira-sira. Sa bayan ng Bugay, tila binalatan din ng mga paaralan matapos liparin ng mga bubong. Maging ang presinto napinsala rin. Sabi ni Cagayan Governor Manuel Mamba, mabagal ang kilos ng bagyong Marce kaya matindi ang naiwan itong pinsala. Sunod-sunod yung kwan namin. Yung tama ng bagyo namin dito na may dalang maraming tubig. No, of course yung Christine, then Leon, and then this one. Ito yung pinakamalakas pa, no? So sok na talaga yun. Problema rin nilang baha sa mga paaralan tulad sa Barangay San Vicente. Nagmistulang ilog na nga rin ng mga palayan dahil sa baha. Kinakailangan pang gumamit ng bangka ng mga taga rito sa Sitio Kasilagan dahil malalim pa raw yung tubig doon. Sa may malapit sa ilog kung saan umaabot ng hanggang bewang o minsan hanggang dibdib yung tubig dito sa lugar. Malapit sa ilog. Posibleng abutin daw ng hanggang 5 araw bago humupa ang baha. Mabilis na raw kasi umapo ang Bugay River kung saan napapadpad ang tubig mula sa mga bayan ng Lalo at Camalanyugan. Our Bugay River is still heavily silted. Kailangan pang madesilt. Kaya yung tubig po mahirap lumabas papunta ng dagat. Sa tala ng Cagayan PDRRMO, halos kalahati ng probinsyang nawalan ng kuryente dahil sa bagyo. Isa naman ang nasugatan pero walang nasawi. Julius, namumroblema ngayon ang provincial government ng Cagayan dahil sa posibilidad na magkulang o kapusin ang kanilang mga pantulong sa mga nasalanta. Maalala kasi nakataas na yung state of calamity sa buong probinsya ng Cagayan mula nang manalasa pa ang super bagyong Christine na sinundan nga nitong Leon at itong pinakahuli nga yung pinsalang iniwan ng bagyong Marce. Kaya nananawagan sila sa national government at pribadong sektor ng dagdag na tulong para sa kanilang mga nasalantang kababayan. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.